Ali po sa inyong lahat, live po tayo sa Facebook page ko, sa YouTube at dito po sa TikTok. Magandang tanghali sa lahat ng Pilipino at diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, sa BARM, sa lahat po ng sulok ng Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat ng Pilipino, saan man pong panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga kasamang depende po sa inyong time zone. Sa Pilipinas, yung mga nanananghali po, muli ihingin ko po ang inyong permiso at pahintulot na samahan kayo sa inyo pong pananghalian ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. At yung mga Pilipino po na nasa ibang bansa, saan man pong panig kayo, yung mga kaibigan natin at kasamang seafarers, saan man po kayong parte ng mundo, pahintulutan po ninyo na samahan ko kayo kung ano man po ang oras diyan, kung ano man po ang inyong ginagawa dito sa ating pahina, Ang Tinig Maisog. Muli ho, ang layunin natin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse. Advokasya po natin yan bilang abogado at bilang advocate. Ito po yung ating sinusulong bukod pa doon sa layunin ng hakbang ng maisog na humihingi ng transparency, accountability, peace, and security sa ating bansa, sa mga namumuno, sa pamahalaan, sa gobyerno. Kanya pahintulutan po ninyo na samahan ko kayo, but before that, sana ho para mas maraming makanood, mas maraming makapag-engage, maraming makapag-comment. Yung mga nasa YouTube page ko ho, sana ho ay may mag-like, share, and subscribe po kayo, mag-comment, mag-react. At yung mga nasa Facebook page ko naman ho, sana ho ay mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share, at mag-follow. Para nang sa ganoon ay kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi at hindi po ako mapapagod na kailangan natin magkaroon ng mulat na mamamayan nang sa ganoon hindi na po tayo basta-basta mabubudol muli. At hindi kinakailangan na parehas palagi ang ating opinion o pananaw, kuro-kuro o paninindigan. Ang importante for you to have your own informed and enlightened opinion. And maganda na maging bahagi kayo ng Tinig Maisog at dito sa aking pahina para makakuha kayo ng tamang impormasyon. Yung mainstream media, wala na po yan. Mabibilang mo na lang sa iyong daliri yung mga maaasahan. But in general, wala na po yan. Panay cover up po yan, bahagi po yan. Nung ang tagal ko nung dinidiskurso ito, I think end pa lamang ng July. Sinasabi ko na in full throttle ang makinarya ng gobyerno ni Bongbong Marcos, naka-deploy, naka-employ, ine-execute po nila yung 4D. Ano po yung 4D? Deny, dine-deny nila yung issue, dine-deny nila yung liability, deflect, para po ipapasa nila sa iba, discredit, at higit sa lahat, yung sinasabi pong demolish o yung demolition. Kaya dito po sa ating pahina, tara na ho, makibahagi po kayo araw ng Martes, September 2, 2025. At ang ating pong pamagat ngayong araw ay yung 1.1 trillion at star witness. Yung nawawalang star witness. 1.1 trilyong piso at ang nawawalang star witness. Yan po yung ating pamagat ngayon. Meron lang ho ako hindi na-acknowledge nung huling beses. Nais ko pong acknowledge at pasalamatan si True Blood. Last time po na tayo nag-live, sinamahan po tayo ni True Blood. Maraming salamat sa iyo, True Blood. Mag-iingat ka saan ka man naroroon ngayon. Si Crescencio Prado, maayong tanghali, Attorney Vic, watching from Las Piñas City. Maraming salamat sa iyo, Crescencio Prado. Laging nakasubaybay. Ang Solid Duterte supporters, magandang tanghali po, Attorney Vic. Magandang tanghali din sa inyo. Watching from Singapore habang kumakain ng lunch. Yun po yung magandang timing natin na
maging bahagi din ako ng inyong pananghalian at ayoko namang basta-basta mag-i-intrude ika nga sa inyong araw-araw na ginagawa o trabaho. Baka makagalitan pa ho kayo, kasalanan ko pa. Ano, si Jaime Jr. Leonora, good afternoon. Attorney Vic. Si Rosabel, 24, watching from Hong Kong. Si Herbert Magsino, aking kaibigan, kamusta ka? Watching from Quezon City. Attorney Vic, keep it up. We'll pray for you always. Thank you, Herbert. At kailangan ko yung dasal na yan at kailangan pagdasal mo rin ang ating bansa kahit na yung mga namumuno sa atin na sana ay mahiya naman sila at tamaan naman ng hiya at maawa naman sa mamamayang Pilipino na paulit-ulit ng sinasalanta ng baha dahil ninanakaw nila itong 1.1 trillion pesos. Pati na pagdasal natin yung nawawalang star witness. Ano? Si Amaya Marian, hi po, Attorney Vic Rodriguez watching from Vancouver, Canada. Si Nieves Ray po ito. Oh, Nieves, how are you? Long time no see. Ito si Nieves, matagal ko nang kasama. Taong mapapagkatiwalaan. Hi Nieves, I hope to see you soon. And maybe when I have an engagement there, ay sadyain mo rin ako at magkita tayo. Kay Chester Belen, good morning, attorney. Tanong ko lang po, may mapupuntahan ba ang investigasyon ng Senado tungkol sa flood control ghost project? Okay, yan po yung ating tatalakayin ngayon. Kaya po yung ating pamagat ay yung 1.1 trillion piso at yung missing star witness. Let me just put constitutional basis dito po sa ating ginagawang tinig maisog, yung ating direktang ugnayan, bukod sa bahagi po ito ng ating advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso upang maiwasan natin yung mga walang kaalam-alam nating mga mamamayan at patuloy lang gagawing mangmang nung mga may kapangyarihan para mabudol tayo paulit-ulit. So yun po yung ating pangunahing advocacy, elevate the level of public discourse and try to slowly build on a much informed and learned citizenry. Pero meron din po tayo na pinagkukuhaan ng constitutional basis. Pakitingnan nyo po kung meron po kayong hawak ng saligang batas dyan, silipin po ninyo yung Article 2, yung Section 23, yung state policies, yung polisiya po ng ating Estado. Article 2, Section 23. Ano po ang nakasaad dyan, kaya natin ito pinag-uusapan. Kinikilala po ng Estado, ng gobyerno, ng Estado, at hinihikayat ang lahat ng non-government organization, ang lahat ng community-based organization, ang lahat ng sectoral organization na nagsusulong ng kapakanan ng bansa. Ini-encourage po nila yan. Kinikilala, rinerespeto, isinabubuhay at ipinagdidiwang ng Estado. Kanya dapat dito, kagaya po natin, dito sa Tinig Maisog, kagaya po ninyo, ordinaryong mamamayan, non-government organization, simbahan, kung anumang denominasyon, ang mga sectoral organization, ang community-based organization, ay hinihikayat po ng Estado na makibahagi sa mga araw-araw na usapin at nangyayari sa ating bansa. Huwag lang natin pagkatiwala sa kanila sapagkat ilan na lang po ang trustworthy dyan. Nakita naman natin, hinahanap nga natin yung 1.1 trillion piso na inilagak sa public works dyan sa DPWH na hindi naman nila ma-account. Kaya yan po yung hinihingi natin, transparency, accountability, ngayon lalo na sumabog sa muka ng Marcos administration itong talamak, higit na talamak at malupit na korupsyon na 3 taon na nilang ginagawa sa unang bahagi ng kanilang 6-year term. Pangalawa, meron po tayong Article 13, Section 16. Mahalaga rin po ito, pakitingin po ninyo ito, sapagkat kinikilala ng ating saligang batas ang karapatan ng bawat mamamayan at ng bawat organisasyon na reasonable at epektibong makibahagi sa lahat ng antas ng anumang social, political, or social and economic rather, social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Malinaw po yan sa Article 13,
Section 16, ulitin ko ho yung karapatan ng bawat Pilipino. Wala pong edad na sinasabi. Basta dito lahat ng Pilipino, lahat ng organisasyon, kagaya po nung sinabi kong Article 2, Section 23, lahat ng NGO, lahat ng community-based organization, lahat ng sectoral organization ay meron pong karapatan na makibahagi reasonably at effectively sa lahat po at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Malinaw po iyan. At syempre, yung paulit-ulit po nating sinasabi sapagkat ito naman talaga, Article 11, Section 1. Mahalaga po ito. Akmang-akma po ito sa naganap kahapon na pagdinig dyan sa Senado, yung Blue Ribbon Investigation, yung Philippines underwater. Underwater talaga. Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Malinaw po yan. Kaya nga, di ba, yan din yung sinasabi natin noon na public office is a public trust. Public officers, halal ka man o nahirang na maglingkod sa pamahalaan, and employees must, malinaw po ito at all times accountable to the people. At all times, lahat ng oras paggising mo hanggang natutulog ka, you must be at all times accountable to the people. Serve them with utmost. Utmost. Ibig sabihin, nuknukan po yung ibig sabihin ng utmost Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice at lead modest lives. So yun yung hinihingi ng saligang batas serve them with utmost. Ibig sabihin, nuknukan po yan Yung pagsisilbi dapat nuknukan na responsable, na merong integridad, na ikay loyal, at ikay epektibo at efficient, meron kang patriotism, meron kang hustisya, at higit sa lahat, lead modest lives. Hindi na po uso ngayon yan sa ating mga public officials. Nakita nyo naman, hindi ba? Yung mamahaling relos nila, yung mamahaling bags, pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yun bag lang nila. Hindi ba? Yung mamahaling relo, yung mamahaling sapatos, sobra-sobrang pantuition na po yun Lalo na ng mga hirap sa buhay. Sapatos lang po nila, tinatapak lang nila dyan sa lupa, sinusugod lang nila sa baha. Pero pera po natin yan, pera po yan ng mamamayang Pilipino. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon, bakit natin inilahad yung constitutional basis na pinag-uusapan natin patuloy dito sa Tinig Maisog sapagkat we encourage yung participatory governance. At dapat ganun din ang lahat ng namumuno mula barangay, munisipyo, syudad, probinsya, sa rehiyon at sa national. Dapat participatory governance. Huwag awayin yung nagpapahayag ng sentimiento ng higit na maraming Pilipino. Dapat pakinggan and approach it with a better perspective, wider one, at hindi naman porke salungat ang nagiging pahayag ng kagaya ng ating pahina, yung Tinig Maisog, tayo'y we are destabilizing the government. No, in fact of the matter, yung gobyerno nagde-destabilize sa ating bansa. Bakit? Hindi nila inawat yung kaliwat kanang nakawan mula 2022. Silipin po ninyo yung national budget natin ng 2023, 2024, 2025. Mahalaga sapagkat budget season po ngayon. Sinasagawa yung pagdinig sa budget natin for next year. Higit pong malaki ito 6.8. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung hinihingi ng isang mambabata, si Congressman Toby Tiangco, yung journal o yung minutes ng small committee. Bawal po yun In fact, any member of Congress, whether upper house or lower house, na nag-demand yan, agad-agad. Dapat yan ilabas, dapat ibigay. Bakit kanyo? Iniutos din po yan ng ating saligang batas that each house, the Senate and the House of Representatives must keep a journal. Yung record ng lahat ng kanilang proceedings, whether it be plenary, whether it be committee hearing, more so yung small committee. Hanggang ngayon po wala
At wala rin tayong naririnig doon sa pinuno ng Ako Bukol party list, di ba? Dapat yun ipatawag. Siya yung chairman ng appropriations noong taong inaprubahan yung illegal, invalid, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Bakit po natin ginigiit yung invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 national budget? Malinaw po eh. Ipinag-uutos malinaw ng ating saligang batas, Article 2, Section 17, that the state shall give priority to education. Shall, hindi po ito may, hindi po ito nagre-request. Ipinag-uutos mariin ng ating saligang batas na ang Estado, ang gobyerno, priority niya. Bukod sa lahat, ito'y katangi-tangi ang edukasyon. Pangalawa, Article 14, Section 1. Pakisilip nyo na lang po. The state shall protect and promote the right. Right po ito ng lahat ng mamamayan sa isang kalidad na edukasyon sa lahat ng antas. At pinakahuli, yung violate po ng Marcos Jr. Administration, Article 14, Section 5, Paragraph 5. Ano po yan? The state shall assign the highest budget priority to education. Education, hindi po public works. Ito po yung nangyari ngayong 2025. Illegal, invalid, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 national budget. Kaya po ang ating pamagat, 1.1 trillion pesos at ang missing star witness. Balik tanaw po tayo. Hindi ba yung kaso, alam niyo ito, ginawa nilang telenovela eh. Yung laging ang kwentuhan po sa kalsada na talagang ginatasan. Piniganan todo. Yung istorya ba ni Alice Guo, ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang dami, ang haba po ng investigation, pati kung saan siya nag-high school, yung kanyang school report card ng high school, kung sinong kaklase niya. Talaga pong masusing inimbestigahan eh. Umabot ito, if I am not mistaken, mahigit 6 na buwan siguro. Laman ito ng TV, laman ito ng pahayagan, yung mainstream, wala po yan. Lalaman din ng social media. Talagang ginatasan yung storya ng Mayor Alice Guo. Ganon din po dapat dito, higit pa. Dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang pinamagatan, Philippines Underwater. Underwater ho talaga eh. Dumilim lang po yung langit. Meron lang pong babala na magkakaroon ng inclement weather. Whether private or public, walang pasok. Kawawa po yung ating mga kabataan. Lalo po itong magiging mangmang. At wala po tayong biro. Nagsimula ang opening ng school year 2025-2026. Bilangin niyo po yung araw na walang pasok. Dahil natatakot po sila sa baha, yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Alam niya, mulat siya. Bakit? Di ba binidaho niya? Binasa niya bawat pahina ng 4,000 pages 2025 GAB o naging gaana yung national budget. Inaral nilang masusi yan. Thoroughly reviewed by the entire palace team. Sabi niya, binida niya, pinirmahan niya. Tapos ito ngayon ang resulta. Now, bakit natin na ibabalik ko yung storya at kung paano hinandle yung hearing ng kay Mayor Alice Guo? Sapagkat yung 1.1 trillion piso, ito po yung budget ng DPWH, yung Public Works, ngayong taong 2025. Inungusan po nila ng napakalaking halaga ang education sector. Unconstitutional po iyon. Sana nga dinggin na at aksyonan na ng Korte Suprema yung nakabinbin nating kaso dyan. At nung isang araw ay nag-file ng manifestation ang ating pong mga abogado at hinihiling, nabigyan din tayo ng kopya. Kung ano man yung mga sinusumite nitong
mababang kapulungan na hindi po sadya tayong binibigyan. Ganyan kawalang ka-transparency ang mga yan. Ganyan kasalbahi ang mga yan. Ngayon, yung kay Alice Guo, hindi siya binitawan. Bakit naman itong dating kalihim ng Public Works and Highways agad-agad binitawan? Siya yung missing star witness eh. Wala hong pwedeng maging star more than yung star witness na dating kalihim ng Public Works and Highways.